Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is mayroon bang bahala na mentality? At mayroon po itong concept na determinism. Determinism is the belief that everything that happens is caused by something else and could not have happened differently. It means that all event, description, and action are result of a prior causes, whether from nature, fate, or God's plan. And makikita po natin to sa Proverbs chapter 16, verse 9. In their hearts, human plan their course, but Lord established their steps. Sa Tagalog naman po, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ngayon po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching na ibinigay po sa atin ni Pastor Russell. First teaching, the Bible teaches that God has a plan. So, yung Bible po na ibinigay sa atin ng Panginoon, which is yung nagiging manual na rin ng buhay natin, is nagtuturo sa kung paano yung pagtatakbo ng Panginoon sa buhay natin, kung paano niya pinaplano yung buhay na mayroon tayo. Ngayon naman sa second teaching, the Bible teaches that we need to be faithful. So, kung ikaw faithful ka sa isang bagay, dapat you have to faithful din sa ating Panginoon, dahil nga nasasaad sa Biblia na kung ikaw ay nananalig sa Panginoon, dapat ikaw ay maging faithful sa Kanya. Hindi yung sumasamba ka sa Kanya, tapos may sinasamba ka pang Diyos-Diyosan, which is mali, dahil ang gusto ng Panginoon, tayo po ay maging faithful lamang sa Kanya. Ngayon po sa third teaching, the Bible teaches that human are created free. So, yung Bible po, dun po itinuro na yung mga tao po ay mayroong buhay na payapa or buhay na malaya, at hindi itinuro na dapat tayong mga tao ay kailangan nating sumamba ng ginawa ng Panginoon na mali, dahil siya lang naman yung dapat nating sinasamba. So, yung buhay natin ay isang napakamalaking kalayaan na mayroon tayo. Ngayon naman, mag-proceed na po tayo sa application. First application, have faith in God and surrender all your worries. So, kung ikaw ay may mga pinoproblema pa sa buhay mo, may mga worries ka pa sa buhay mo, dapat na natin to sa Panginoon, i-surrender na natin yung mga pangangamba sa buhay natin, dahil once na isinurrender na natin to sa Panginoon, gagawa siya ng paraan upang sa ganun, yung nawa-worry natin na bagay na yun, is siya na yung bahalang magpatupad or mapaayos kung paano niya ipapalakad yung mga worries mo sa buhay mo. Ngayon naman, sa second application, do your best always and do not rely on faith. May mga ibang tao kasi na naniniwala lang sila sa faith ng Panginoon, pero hindi rin sila mismo gumagawa ng sa sarili nilang gawa. Gaya ng ibang tao na sinasabi bahala na ang Diyos at siya yung tutulong sa pagpapayaman sa Kanya. Paano ka naman tutulungan ng Panginoon kung sa sarili mo wala kang gawa? So, dapat meron tayong ginagawang best sa sarili natin upang sa ganun, tinutulungan din tayo ng Panginoon sa magiging plano sa buhay natin. Ngayon naman, sa third application, be faithful while embracing bahala na si Lord mentality. Dapat natin niyayakap sa sarili natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi minsan tayong mga tao, nananampalataya tayo sa Kanya. Kaya nga, meron tayong nakasanayan na sabihin na bahala na si Lord, hindi ba? Dahil alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay siyang gagawa ng mabubuting bagay para sa ating buhay. Hindi naman siya mamimili ng masasamang bagay kung saan pa tayo patungo. Alam ng Panginoon kung ano yung best para sa atin. Ngayon naman, sa discussion na po tayo, how does knowing that God holds the future help you trust Him more? So, tinulungan niya po ako para mas magkaroon pa ng faithful sa Kanya through the Bible and some other po.
syempre, importante na rin po doon yung pagbabasa ng Biblia sa buhay natin. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.